Sa ilalim ng madilim na kalangitan, nakahinto ang isang malaki at matibay na karwahe sa patag at madamong lupa, na hinihila ng 2 kabayo. Sa labas ay tinanong ng isang boses kung gising na ba ng lubusan ang mga nasa loob, habang ang paligid ay tahimik at tanging mahinang kislap lamang ng liwanag ang makikita sa hangin. Sa loob ng karwahe ay nakatayo si Sorayang, nakatupi ang kanyang mga braso sa harap ng dibdib habang nakatingin sa 2 nakatali sa sahig. Mahinahon niyang sinabi na hindi naman niya sila tinamaan ng ganoon kalakas, at hindi niya inaasahang mananatili silang walang malay sa loob ng 4 na araw. Si So-Hoyang nakatali ay nagsimulang gumalaw ng hirap, ang kanyang katawan ay nanginginig habang sinusubukang umupo, ang kanyang mukha ay puno ng sakit, habang ang tunog ng kanyang pagkilos ay naririnig sa buong paligid. Biglang sumigaw ang tagapagbantay, puno ng galit, sinabi niya kay Sorayang na huwag nitong titingnan si So-Hoyang gamit ang kanyang mababang tingin, at inutusan itong ibaba ang kanyang ulo agad. Idinugtong niya na si So-Hoyang ay may mataas na katayuan bilang katuwang ng pinuno ng fortress, at hindi nararapat na tingnan ng ganoon. Si Sorayang ay nanatiling nakatayo ng tuwid at hindi man lang gumalaw sa kanyang posisyon. Nagbitiw si Sorayang ng masamang salita tungkol kay So-Hoyang, habang ang mukha ng tagapagbantay namumula sa galit. Walang halong takot na sumagot si Sorayang, at sinabing kahit ano paman ang kanyang katayuan ay hindi naman siya tunay na asawa ng pinuno, kaya wala siyang dahilan para maging masyadong mapagmalaki. Lalong nagalit si So-Hoyang at sumigaw ng buong lakas, tinawag si Sorayang na mas masahol pa sa halimaw at hinihinging palayain siya agad. Sa halip na sumunod, sumagot lamang si Sorayang ng kalmado at may halong pang-uuyam, na tinatanong kung bakit niya ito gagawin, kung ang dahilan ng paggapos ay para lamang palayain kapag humiling na sila. Walang saysay ang ginawa niya. Sa kanyang galit ay idinugtong ni So-Hoyang ang kanyang pagkakakilanlan, sinasabing hindi ba nito alam kung sino siya at kung siya ay mula sa dakilang Steelblood Fortress. Lumapit si Sorayang sa kanya, nakangiti ngunit may matalas na tingin, at sumagot ng diretsahan at walang paligoy-ligoy. Alam na niya kung sino sila, at binigkas ang salitang nagdulot ng lalong gulat at takot kay So-Hoyang. Nanlaki ang kanyang mga mata at napabulalas ng pagtataka, dahil hindi niya inaasahang kilala na siya at hindi natitinag ng kanyang pangalan. Lalong umalab ang galit ni So-Hoyang at muling nagsalita ng may pagmamalaki. Tinatanong kung paano ito nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin siya sa ganoong paraan. Agad na itinigil siya ni Sorayang at sinabing wala siyang pakialam sa kanilang mga ranggo at katayuan, mayroon lamang siyang isang bagay na sasabihin at gagawin, at dapat silang makinig ng mabuti. Sa huling sagot ay nagbago ang kanyang mukha at naglabas ng matinding banta, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa mapula at madilim na liwanag na dulot ng kanyang kontrol sa chi. Binigyan niya ng babala na kung muling magtataas ng boses si So-Hoyang, ay dahan-dahan niyang tatanggalin ang lahat ng laman sa kanyang katawan hanggang sa matuto itong tumahimik. Kasabay nito ay ang mukha ni So-Hoyang ay napuno ng matinding takot. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang ang luha ay walang tigil na dumadaloy pababa sa kanyang pisngi, kasabay ng pawis na tumutulo mula sa kanyang pisngi. Lalong lumitaw ang kanyang matinding damdamin, ang luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba at sakit. Sa huli ay nawalan siya ng lakas at bumagsak sa sahig ng karwahe, habang nag-isip si Sorayang na tila mahina at madaling matakot si So-Hoyang. Ngunit nakakagulat na mabilis pa rin siyang makapagsalita at makipagtalo kahit sa kalagayang iyon. Humarap ang tagapagbantay at nagsalita ng seryoso, sinabi niyang dapat na silang umalis habang may oras pa, o kahit paano ay palayain na lamang si So-Hoyang. Ipinaliwanag niya na kung hindi ito gagawin, ay magiging kaaway nila ang makapangyarihang Steelblood Fortress, at ang magiging kapalaran nila ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Ngunit matigas ang pasya ni Sorayang at sinabing itigil na ang walang kabuluhang salita at hindi niya sila hahayaang umalis. Nagpatuloy si Sorayang sa kanyang paliwanag, sinasabing patungo sila upang makipagkita sa pinuno ng Mount Wasek, at sa pagkakataong ito ay ibibigay niya ang 2 sa kanya bilang bahagi ng kanilang misyon. Nanlaki ang mata ng tagapagbantay sa gulat at nagtanong kung bakit ganoon ang gagawin at kung ano ang kaugnayan nito sa kanilang kalagayan. Pinaliwang ni Sorayang na ang tigre na sumisimbolo sa Steelblood Fortress, at ang agila na para sa Righteous Heavenly Alliance, na ito ang samahang pinakabinabantayan at kinatatakutan ng fortress, at ganoon din naman ang damdamin ng alliance sa kanila, magkaaway at magkaibang puwersa na laging nagbabantay sa bawat kilos ng isa't isa.
Itinanong niya sa tagapagbantay kung ano sa palagay nito ang magiging kahihinatnan kung sila ay mapunta sa kamay ng pinuno ng Mount Wasek, habang isinasaalang-alang ang matinding galit at pag-iingat sa pagitan ng mga nabanggit na organisasyon. Sa pag-usisa ay tumingin ng masama at puno ng takot ang tagapagbantay, at sinabing tila hindi nauunawaan ni Sorayang ang bigat at kapahamakan ng kanyang ginagawa. Sa gilid ay nakahiga si So Hoyang na walang malay, at sa gitna ng usapan ay binanggit na ang pagpapasa sa kanya sa kamay ng Mount Wasek ay maaaring magsimula ng isang malawak at nakapipinsalang digmaan. Tinanong ng tagapagbantay kung alam ba ito ni Sorayang. Sumagot naman si Sorayang ng mahinahon at walang pag-aalinlangan na alam niya ito, at malinaw na ang gawain ay lalong magpapataas ng tsansa ng ganitong pangyayari. Nagpatuloy ang babala ng tagapagbantay, sinasabing tiyak na hindi kayang harapin at lutisin ni Sorayang ang magiging gulo at sitwasyon na darating. Idinugtong pa niya na dahil sa kabataan at kakulangan ng malalim na karanasan, hindi nito nakikita ang kabuuan. Kapag sumiklab ang digmaan, ang buong lupain ng Zhongyuan ay magiging isang malawak na pagdanak dugo, at tanging ang mga nagnanais lamang ng kaguluhan at kaguluhan ang tunay na makikinabang dito. Sa gitna ng babala ay biglang nagbago ang ekspresyon ng tagapagbantay. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at parang may napagtanto na mahalaga at nakakagulat. Tumingin si Sorayang pabalik at nagtanong ng mahinahon kung ano ang mali at kung bakit nagbago ang kanyang reaksyon. Sa wakas ay naunawaan ng tagapagbantay ang kanyang hinala, sinabi niya na may halong takot at pag-iingat. Ay tananong niya kung si Sorayang ba ay hindi kabilang sa demonic cult, habang ang kanyang mata ay nanlalaki at may patak ng pawis sa gilid nito. Sa halip na pagtanggi ay sumagot lamang si Sorayang ng may halong banayad ng ngiti at sinabing kung iyon ang kanyang palagay, ay tinatanggap niya ito bilang isang uri ng pagkilala. Bago tuluyang umalis, sinabi ni Sorayang sa tagapagbantay na mahaba pa ang kanilang lalakbayin at marami pang aabutin na panahon. Kinilala niya na malamig at masikip ang loob ng karwahe. Ngunit pinayuhan siya na maging mapagpasensya kung ayaw niyang gawing masakit at mahirap ang buong paglalakbay. Sa huli ay narinig ang malakas na pagsara ng pinto, habang ang galit at kawalan ng magawa ay naramdaman pa rin ng tagapagbantay sa loob. Sa malawak at kabundukang lupain sa north of Hunan, kung saan ang matayog na bangin ay nakatindig sa gilid ng makapal na ulap at liwanag ng araw na tumatagos sa hamog, isang tauhan ang sumigaw ng malakas at puno ng pananibik. Inihayag niya sa kanyang pinuno na natagpuan na nila ang hinahanap na bakas at landas ng mga taong kanilang tinutugis. Sa loob ng madilim at punong-puno na kagubatan, nakatayo si Mun Huang, ang pinuno ng Silent Wind Squad ng Steel Blood Fortress. Agad niyang tinanong kung saan eksakto ang natuklasang bakas. Humarap si Guangsang at nagulat ng malinaw at mabilis, sinasabing ang mga bakas ng karwahe ay malinaw na nakaturo patungo sa direksyon ng Red Cliff. Idinugtong pa niya na batay sa kalagayan ng mga bakas at sa mga saksi na kanilang nakausap, ang layo nito ay humigit kumulang 2 araw na paglalakbay mula sa kanilang kasalukuyang kinalalagyan. Pinag-isipan ni Mun Huang ang ulat, at sa kanyang isipan ay tiniyak niya na ibig sabihin nito ay nasa 100 at higit pang kilometro pa lamang ang layo ng kanilang hinahanap na grupo. Sa halip na mabahala, tila guminhawa pa ang kanyang damdamin at inisip na mabuti na hindi naman sila masyadong malayo upang mahabol. Hinarap ni Mun Huang ang kanyang buong pangkat, nag-utos siya na magsisimula silang umalis makalipas ang kalahating oras, at binigyang diin na walang pahinga na magaganap sa buong paglalakbay. Kaya dapat nilang samantalahin ang natitirang panahon upang magpahinga habang may pagkakataon pa. Ang isang tauhan ay may kasamang agila, na ginagamit nila sa pagmamanman at paghahanap. Malakas na sumagot si Guangsang na kanyang susundin ang utos. Sa harap ng isang mabilis at matalas na lawin na nakadapos sa kamay ng tauhan, nagbigay ng karagdagang utos si Mun Huang ng Silent Wind Squad. Ipinagbili niya sa pangalawang pinuno na makipag-ugnayan agad sa Yangtze River Stronghold. Ipinaliwanag niya na kung ang mga hinahanap ay patungo sa Red Cliff, malaki ang posibilidad na ginamit nila ang tubig bilang daan. Naglayag man sila pahilaga at pakanluran, halos tiyak na sumakay sila ng barko. Lalong ipinaliwanag ang nilalaman ng utos, ipabatid niya sa kuta na hanapin ang mga ito sa anumang paraan. Ipinaalala rin na kung hindi magampanan ng maayos ang tungkulin, haharapin nila ang matinding galit at kapangyarihan ng Steel Blood Fortress. Agad at malakas na sumagot si Guangsang na susundin niya ito ng buong buhay. Mahigpit na hinawakan ni Mun Huang ang hawakan ng kanyang sandata, habang ang kanyang mukha ay puno ng katatagan. Sinabi niya na mahahanap nila at maahuli ang mga ito sa anumang mangyari.
Sa gitna ng ilog, nakatayo ang isang malaki at matibay na barko na may nakaukit na sagisag ng ilog sa mga layag, nakatindig ito sa tabi ng matatayog na bangin. Sa pampang, kumarap si Sorayang ninayang Yu at Gang Yachi, ipinakilala ni Gang Yachi ito at sinabing ang lalaking ito ang magiging gabay at magdadala sa kanila patungo sa Yikang. Tumingin si Yang Yu ng tuwid at may dangal, at sumumpa sa pangalan ni Hibo, ang Diyos ng ilog, natutuparan niya ng buo ang kanilang kasunduan at tungkulin, sa kanyang isipan ay kinilala ang katapatan at karangalan ni Sorayang, at inisip na hindi inaasahan ang mas mababa pa rito mula sa isang kilalang tulad ni Gang Yachi. Ngumiti ng mahina si Sorayang, at binigay ang hudyat na simulan na ang kanilang paglalakbay. Unti-unting umusad ang barko sa tubig, habang ang tunog ng paghiwa sa alon ay naririnig sa paligid. Ang sagisag ng ilog sa layag ay lumalaban sa hangin, at ang sasakyan ay nagsimulang lumayo mula sa pampang patungo sa gitna ng malawak na Yangtze River. Mula sa itaas ay makikita ang tanawin ng ilog na dumadaloy sa pagitan ng matatayog at luntiang kabundukan, ang tubig ay kulay asul at berde, at ang liwanag ay sumasalamin sa ibabaw nito habang ang barko ay patuloy na tumutuloy sa kailaliman ng lambak. Nakatayo si Sorayang sa gilid ng barko, nakaharap sa malawak na tubig. Sa kanyang isipan ay inisip na kahit marami na siyang beses na tumawid sa ilog na ito noong siya ay kilala bilang Assassin King, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa ganda at lakas nito. Habang nakatanaw sa malawak na tubig ng Yangtze River, napansin niya na tila mas malawak at mas marami ang agos kaysa sa dati niyang nakita, at sa kanyang isipan ay nabanggit ang obserbasyong ito habang ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa alon. Sa gitna ng kubyerta, lumapit sa kanya si Sandrine. Nakatingin siya kay Sorayang at sinabing maayos at walang aberya ang kanilang paglalayag hanggang ngayon. Sumagot naman si Sorayang at inamin na may maliit lamang na hadlang na nakalampasan na, kaya't mula ngayon ay makakapagpahinga na lamang sila hanggang sa makarating sa Yikang. Nagtanong si Sandrine nang may pag-aalala kung tama lamang na iwanan ang dalawang bihag sa loob ng karwahe ng walang ibang ginagawa. Walang pag-aalinlangang sumagot si Sorayang at tinanong kung bakit hindi. Itinuro ni Sandrine ang saradong karwahe sa isang bahagi ng barko, at ipinaliwanag na 5 araw na itong hindi kumakain kahit kaunti, nakaiinom lamang sila ng tubig, ngunit sapat pa rin ito upang maging dahilan ng pag-aalaala. Gayunpaman, idinugtong ni Sorayang na ang kanilang sariling kagustuhan ang hindi kumain, isang pasya na kanilang pinili para sa sarili. Nagbiro si Sandrine na tila may pakinabang ang pagiging may karanasan sa pagbihag at pagdadala ng mga tao. Nagtanong si Sorayang kung ano ang ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ito ni Sandrine na nakakain at namuhay ng maayos siya kapwa sa loob ng Beast Palace at sa Heavenly Demon Divine Cult. Agad naman itong sinagot ni Sorayang na hindi ito dahil sa karanasan, kundi dahil lamang sa labis na pagkahilig niya sa pagkain, dahil sa biro ay nagalit si Sandrine sa sinabi ni Sorayang. Sa kalangitan ay biglang lumitaw ang isang malaking ibon na lumilipad ng mabilis sa pagitan ng ulap at asul na langit. Ang huni nito ay malakas at umalingaw-ngaw sa himpapawid. Nakita ito ng tauhan ni Yang Yu at agad na tumawag ng pansin sa kanyang pinuno. Sinasabing ito ay isang Scarlet Crest Bird, isang uri ng ibon na kilala sa pagdadala ng mahahalagang mensahe sa pagitan ng mga kuta at samahan. Mabilis na bumaba ang ibon habang sumisigaw ng malakas sa huni nito. Kasabay nito ay dahan-dahang damapo ang ibon sa kamay ng tauhan, at napansin niya na may nakatali sa kuko nito ang maliit na silindro na lalagyan ng sulat, malinaw na ito ay may dalang mensahe. Hinawakan niyang Yu ang maliit na sulat na galing sa dala ng Scarlet Crest Bird, habang ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig sa pagbukas nito. Habang tinatitigan ang nilalaman, sa kanyang isipan ay napatanong kung ano kaya ang dahilan at nilalaman ng mensaheng ito, kung ito ba ay balita ng gulo, utos, o babala mula sa kuta o mula sa makapangyarihang Steelblood Fortress. Sa sandaling matano niya ang nakasulat, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Sa kabilang dako ng kubyerta, nakatayo si sina Sandrine, ang Hua at si Dumpil, lahat sila ay nakatingin sa malayo. Kasabay nito ay biglang may gumalaw ng mabilis na mga paa ng mga tauhan sa ibabaw ng kahoy na kubyerta, mabibigat na hakbang na may halong pagmamadali. Nakaramdam si Sorayang ng pagbabago, sa kanyang isipan ay lumitaw ang hudyat ng panganib. Sa isang iglap ay lumitaw buong pangkat ni Yang Yu sa gitna ng barko, habang may dala na mga sandata. Si Sorayang at ang kanyang mga kasama ay nakatayo sa harap nila, tahimik at bigla sa kanilang biglaang kilos.
Lumapit si Yang Yu kay Sorayang, at sa matigas at formal na tinig ay tinanong kung totoo bang siya ang guard leader na kanilang nakausap at nakasundo. Tumingin ng tuwid at walang takot si Sorayang, at sumagot ng malinaw na siya nga ito, habang tinatanong kung mayroon bang problema at hadlang sa kanilang kasunduan. Napahinto si Yang Yu at humingi siya ng paumanhin dahil kailangan niyang bawiin ang kanyang pangako at wakasan ang kanilang kasunduan. Nagpatuloy siya ng mas mariin at matigas ang mukha, sinabi niya na kinakailangan na niyang kanselahin ang buong kasunduan na kanilang napagkasunduan, habang ang kanyang tinig ay nanginginig sa halong takot, dahil alam niyang ang pagsuway sa utos na natanggap niya ay magdudulot ng mas malaking kapahamakan mula sa Steel Blood Fortress. Sumagot si Sorayang at naisip na inaasahan na niya ito, na ang lahat ay masyadong naging maayos at payapa, at alam niyang hindi magtatagal bago lumitaw ang gulo at hadlang. Sa malawak na ilog ng Yangtze River, ang barkong may nakaukit na sagisag ay patuloy na naglalakad sa tubig, sa pagitan ng matotiyog at luntiang bangin. Sa gitna ng kubyerta, nakatayo si Yang Yu kasama ang kanyang mga tauhan, sa nanginginig at puno ng takot na tinig ay ipinaliwanag niya na may utos mula sa matataas na pinuno, hanapin ang isang pangkat na binubuo ng 2 babae at 2 lalaki na nakasakay sa isang magarang karwahe. Kumarap si Sandrine kay Yang Yu, at itinama ang ulat na sila ay binubuo ng 3 lalaki at 3 babae. Sa gilid, si Ang Hua ay gulat sa kung paano sila inilarawan sa utos na natanggap. Itinuro ni Yang Yu ang saradong karwahe sa isang bahagi ng barko, at ipinaliwanag na inaakala niyang ang mga nasa loob nito ay ang pinakamahalagang tao, ang kabiyak at minamahal ng pinuno ng Steel Blood Fortress, kasama ang kanyang mga bantay. Sa gilid, umismid lamang si Sorayang habang nakatingin sa karwahe, at sa kanyang isipan ay nagbitiw ng salita ng pagkabigo sa gulo na dulot ng ganitong maling hinala. Sa harap ng lahat ay muling nagsalita si Yang Yu, at sinabing totoo nga ang balita, na sila ay kumuha at nagdala ng taong mahalaga sa pinuno ng Steel Blood Fortress, at tinanong kung nawala na ba sila sa kanilang katinuan upang gawin ang ganitong bagay. Walang takot na sumagot si Sorayang at nagtanong kung ibig ba nilang sabihin ay nais nilang makipaglaban. Ipinaliwanag pa ni Yang Yu na ang mga utos mula sa nakakataas ay ganap at hindi maaaring suwayan, dahil ang pagtupad sa kasunduan ay magdudulot ng panganib sa lahat ng 36 na Yangtze River strongholds. Humarap si Sorayang at tinanong kung ano na naisama sa kanilang pangako at kasunduan. Sumagot si Yang Yu ng mariin na walang kasunduan ang mas mahalaga at mas matimbang kaysa sa utos na galing sa mas mataas na kapangyarihan. Sa kanyang isipan ay napabuntong hininga si Sorayang at inisip na ito ay isang malaking gulo, ngunit inaasahan naman niya na darating din ang ganitong pangyayari. Sinubukan ni Yang Yu na magpaliwanag na sinasabing kahit utos ito, si Gang Yachi mula sa House Sect mismo ang namagitan sa kasunduan at nangako ng tulong, hinihiling nila na maging maayos lamang ang lahat. Ngunit malinaw ang sagot ni Sorayang, kailangan nilang makarating sa Yik-ang, at upang magawa ito, kailangan niya ang tulong at serbisyo ng mga taong ito. Muling inulit ni Yang Yu na hindi sila makakatulong kahit paulit-ulitin ang hiling. Sa sandaling iyon ay nagbago ang lahat. Ang mga mata ni Sorayang ay nagliwanag sa kulay pula, at ang pulang liwanag ng kanyang makapangyarihang chi ay lumabas at bumabalot sa paligid. Sa matatag at mabigat na tinig ay nilinaw niya na hindi siya humihiling lamang, siya ay nag-uutos at pipilitin silang gawin ang kanyang gusto. Sa sandaling naramdaman ni Yang Yu ang nakapapangilabot na presensya at ang matinding alon ng chi na lumalabas mula kay Sorayang, nanlaki ang mga mata ni Yang Yu at ng kanyang mga tauhan sa matinding takot, agad na tumatakbo ang kanyang isipan sa pagkaunawa na ang lalaking ito ay hindi karaniwang kalaban, lubha siyang mapanganib at dapat nilang katakutan. Walang pag-aalinlangan ay ibinigay ni Yang Yu ang utos sa lahat, sinabi niya na maghanda at lumaban ng buong lakas. Agad na humugot ang bawat tauhan ng kanilang mga sandata, mga kris at mahahabang itak na ang talam ay kumikinang sa liwanag. Mahigpit na hawak ni Yang Yu ang kanyang kakaibang kurbadong itak, habang ipinaliwanag ang kanyang pananaw sa gitna ng tensyon. Kinikilala niya na si Sorayang ay isang mahusay na dalubhasa sa pakikipaglaban at mataas ang antas ng kasanayan bilang isang martial artist. Gayunpaman, buong tiwala rin siyang sinabi na napakabihira lamang ng mga martial master na kayang makipagsabayan sa mga tauhan ng ilog habang nakatayo sa ibabaw ng lumulutang na sasakyan, dahil dito, inaakala niyang may kalamangan sila sa labanan. Sa kanyang isipan, patuloy niyang ipinaliwanag ang mahalagang pagkakaiba. Ang pakikipaglaban sa ibabaw ng barko sa gitna ng tubig ay lubhang naiiba sa pakikipaglaban sa matibay na lupa.
Ang mga mandirigmang nakabisado ang water arts ay mas sanay sa pag-ugoy at pagbabalanse, at mas malaya silang kumilos sa ganitong kalagayan. Sa kanyang isipan ay tiniyak niya na kaya nilang harapin at talunin ang kalaban dahil sa kalamangan na ito sa sarili nilang tahanan, ang ilog. Sa gitna ng kanyang pagtitiwala ay biglang nagbago ang lahat, ang kamay ni Sorayang ay umangat, at mula rito ay sumiklab ang matinding pulang liwanag na dulot ng kanyang makapangyarihang chi. Ang chi ay umiikot ng mabilis at matindi. Sa isang iglap ay naramdaman ni Yang Yu ang bigat at tindi ng puwersang iyon, kasabay nito ay pinagpawisan siya sa kanyang nakita. Sa labas ng barko ay sumiklab ang matinding pagsabog ng lakas, ang buong sasakyan ay yumanig ng malakas habang ang alon ay hamampas sa gilid nito, at ang ugong ay umalingaw sa pagitan ng matatayog na bangin ng ilog. Ang puwersang lumabas ay tumama mismo sa bahagi ng barko, nagkalat ang mga piraso ng kahoy at bakal sa hangin, habang ang tubig ay hamampas ng malakas sa loob. Sa gilid, nakatingin sina Sandrine at Anghua sa nangyari. Pareho silang nanlalaki ang mata sa gulat at pagkamangha sa nakikita, hindi sila makapaniwala sa tindi ng lakas na ipinakita ni Sorayang. Sa gitna ng kaguluhan mabilis na lumingon si Yang Yu at ang kanyang mga tauhan, ngayon ay puno na ng matinding takot at pag-aalinlangan sa biglaang nangyari. Sa ibabaw ng gumagalaw na barko sa gitna ng Yangtze River, nakatayo si Sorayang, habang ang kulay pulang liwanag ng kanyang makapangyarihang chi ay bumabalot sa kanyang katawan at braso. Nakakuyom ang kanyang kamao na nagniningning sa natitirang liwanag ng kanyang kapangyarihan, tumingin siya ng tuwid at walang pag-aalinlangan sa mga natitirang kalaban, at sa matatag at mabigat na tinig ay nagbigay siya ng utos na hindi na niya uulitin pa, simulan na agad ang paglalayag at ituloy ang paglalakbay patungo sa kanilang patutunguhan. Ang tanawin ay lumipat sa isang marangal at matibay na gusali, ang Heavenly Demon Divine Cult Military Office. Sa loob ay nagtatanong ang isang individual tungkol sa isang espesyal na karwahe, na inilalarawan bilang sasakyang pag-ari ng Third Young Lord, at nabanggit na ito ay itinago lamang upang ipakita sa darating na Mara Festival. Sa isang mesa na gawa sa makinis na bato ay ibinubuhos ang maiinit na inumin sa isang porselanang tasa, sinabi ni Yon Sim kay Yusong na imposibleng makalinlang ang kanyang matalas na paningin at kakayahang makatuklas ng katotohanan, habang tumawa lamang si Yusong at ipinagmalaki na kaya niyang malaman ang lahat kahit sa pamamagitan lamang ng pagtingin. Sa mas malalim na silid ng gusali ay nakaupo ang dalawang pinuno ng samahan sa harap ng mesa na puno ng mga aklat at dokumento. Sinabi ni Yon Sim na sa palagay niya ay hindi rin magugulat ang Demon Lord sa balitang natanggap, dahil hindi ito ang uri ng Demon Lord na madaling mabigla sa mga ganitong pangyayari. Sumang-ayon naman si Yusong at idinugtong na marahil ay mas mabuti pa nga na ibigay ang nasabing karwahe sa kamay ng Third Young Lord, dahil doon ito mas magagamit at mapapahalagahan. Habang hawak ni Yon Sim ang kanyang tasa, binanggit niya na sa pagkakataong ito ay tila lubhang matatag at tiyak ang pasya at layunin ng pinuno ng Mount Hua Sect. Sumagot si Yusong sa paglalarawan kay Hong Sanja, ang kasalukuyang pinuno ng Mount Hua Sect. Sinabi niya na matagal na lamang itong salita at walang tunay na gawa. Bagaman matibay at mahusay ang kanyang kasanayan sa sining ng pakikipaglaban, siya ay likas na agresibo, isang katangiang salungat sa inaasahan sa isang tunay na Daoist. Idinugtong pa niya na marupok ang kanyang pagkatao at labis ang kanyang pagmamalaki at pagmataas sa sarili. Tumugon si Yon Sim at sinabing maling pagpili ang ginawa ng samahan sa pagtatalaga sa kanya, at tila may masamang paningin at pagkakamali ang dating pinuno sa pagpili ng kahalili. Ipinaliwanag ni Yusong na umatras at bumaba sa pwesto ang dating namumuno dahil lamang sa mga gawa at kilos ni Hong Sanja. Ipinaliwanag niya na kung bakit pa rin nakamit ni Hong Sanja ang posisyon sa kabila ng kanyang mga kapintasan, dahil mayroon siyang likas na galing sa pagbubuklod at pag-uugnay sa mga tao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Gayunpaman, idinugtong niya na kulang ang kanyang kaalaman at husay sa mga usaping politikal at pamamahala, at ang kanyang kakayahan ay tila katulad lamang ng pinuno ng isang maliit na alleyway gang, magaling lamang sa pag-uugnay ng mga kasama ngunit kulang sa malawak na pananaw. Tinapos ni Yusong ang kanilang usapan sa pagsasabing sa ganitong paraan at pamamaraan ay nagawang mapalayas ni Hong Sanja ang dating pinuno at hindi malinaw kung nagkaroon ng labanan at digmaan para rito, ngunit tiyak na nagtagumpay siya sa kanyang hangarin. Sumagot naman si Yon Sim na kahit paano ay kahangahangang bagay pa rin ito, at nangangailangan ng matinding tapang upang magawa ang ganitong pagbabago sa loob ng isang matandang sekta. Nagsalita si Yusong na sinasabing ang mga ganitong pangyayari ay hindi kailanman sasang-ayunan ng mga orthodox martial artists. Gayunpaman,
idinugtong niya na dahil nagaganap pa rin ito sa kabila ng lahat, malinaw na ang buong Orthodox Murem ay puno na ng kabulukan at sira-sira na sa kaibuturan, tumanggo si Yonsim bilang pagsang-ayon. Nagsalita si Yonsim at sinabing palaging nagkakaroon siya ng mga tanong sa tuwing naririnig ang mga ganitong balita. Tinanong siya ni Yosong kung ano ang ibig niyang sabihin, at pagkatapos ng maikling pag-aalinlangan ay ipinaliwanag ni Yonsim na bagaman hindi nararapat na pag-usapan ito, kung bakit ipinagbawal at nilimitahan ng Demon Lord ang pakikilahok at pagkilos ng kanilang samahan sa labas ng kanilang teritoryo. Muling siyang nagsalita, at batay sa kanilang napag-usapan tungkol sa pinuno ng Mount Hua sect, sinabi niya na tiyak na hindi naiiba ang kalagayan ng 10 great sects at 5 great clans sa natuklasan nila. Idinugtong pa niya na minsan ay nakakadama siya ng matinding inis, dahil sa kanyang palagay ay madali lamang para sa kapangyarihan ng Demon Lord na durugan silang lahat at Year-Okon sa ilalim ng kanyang paa. Sa gilid ay lumitaw ang mukha ni Yosong, na may mahinang ngiti sa kanyang mga labi habang tinatanong kung tiyak ba siya sa kanyang sinabi. Tumingin ng tuwid at seryoso si Yonsim, at sinabi ni Yosong na sa palagay niya ay mali ang paraan ng pagtingin niya sa takbo at ayos ng mga bagay sa mundo. Nagtanong si Yonsim kung ano ang ibig niyang sabihin. Nagtanong si Yosong kung sa palagay ba nila ay ang anak na tigre ay lumalaki lamang upang gampanan ang tungkulin bilang hari ng kagubatan. Muling siyang nagtanong, na idinugtong kung ang isang imugi, ang dambuhalang ahas sa alamat na nagnanais maging dragon, ay unang lumalayo ba sa kagubatan bago ito makamit ang kanyang layunin. Pinagpawisan si Yonsim sa kanyang mukha, habang unti-unting nauunawaan ang ibig sabihin ng kanyang naririnig. Itinanong ni Yosong kung sa palagay ba ay dahil sa tigre kaya naglaho ang mga hayop at nalanta ang kagubatan, o kung ito ay dahil sa mahabang pasensya ng imugi habang dahan daw ang ginagawang lason at mapanganib ang buong lupain ng kagubatan. Nagtanong si Yonsim kung ibig sabihin ba nito ay sadyang nilimitahan at ipinagbawal ng Demon Lord ang kilos sa labas ayon sa kanyang sariling plano at layunin. Sumagot si Yosong na bagaman hindi niya mabasa ang isipan ng kanilang pinuno. Totoo naman na simula nang huminto ang pakikilahok ng Heavenly Demon Divine Cult sa mga gawain ng Murem, ay dahan-daang nagsimulang mabulok at masira ang buong sistema ng mga sekta at samahan sa kabilang panig. Ngumiti ng mahina si Yosong at sinabing sa ngayon naman ay lumabas na at kumilos na ang young leader patungo sa mundo ng Murem. Idinugtong niya na dahil dito, ang lahat ay magiging mas kawili-wili at puno ng pangyayari, dahil ang young leader ay ipinadala para magiging simula ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa buong lupain ng Zhongyuan. Nanlaki ang mga mata ni Yonsim habang nakikinig sa paliwanag, at nanatili siyang nakanganga at walang masabi sa gulat. Sa kabilang dako ay biglang dumating ang isang mensahero, na naghatid ng mabilis at kagyat na balita para sa General Strategist. Ipinabatid niya na may dumating na sulat mula sa sangay ng Hunan, at ito ay lubhang mahalaga at kailangang mabasa agad. Napabuntong hininga na lamang si Yosong at nagpahayag ng pagkabahala, na tila natatakot na sa kung ano pa ang darating na ulat, dahil alam na niyang hindi maganda ang kalagayan sa buong rehiyon ng Zhongyuan. Agad na binuksan at binasa ni Yosong ang sulat habang nakakunot ang kanyang noo at seryoso ang mukha, habang binabasa ang bawat linya. Sa kanyang isipan ay inisip na ang kalagayan sa buong lupain ng Zhongyuan ay hindi na maganda pa rin, at tila patuloy na lumalala ang mga pangyayari at gulo sa pagitan ng mga samahan. Sa sandaling masuri niya ng lubusan ang nakasulat, nanlaki lalo ang kanyang mga mata at halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Sa kanyang isipan ay inulit ang nilalaman, at ang pagkabigla ay naging mas malalim habang unti-unting nauunawaan ang lawak at epekto ng mga kilos ng young leader. Bigla siyang humagalpak ng tawa na umalangaw-ngaw sa buong silid, puno ng halong gulat at pagkamangha habang hawak ang sulat. Sa kanyang isipan ay inamin niya na labis siyang nagkamali ng pagtatansya sa kakayahan at tapang ng young lord, at hindi niya akalaing makakagawa ito ng ganitong kalaking hakbang sa loob lamang ng maikling panahon. Lumapit si Yonsim at nagtanong kung ano ang tunay na nangyayari at kung bakit ganito ang kanyang reaksyon. Ipinaliwanag ni Yosong habang nakangiti pa rin na akala niya ay mananatili lamang ang young leader sa loob ng kanilang nasasakupan sa Zhongyuan. Ngunit sa halip ay malaya at matapang itong kumilos sa malalayong lugar at lumalabag sa inaasahan ng lahat. Binasa ni Yosong ng malakas ang mahalagang bahagi ng ulat, na ang young lord ay kinuha at isinama ang minamahal ng pinuno ng Steel Blood Fortress, at ipinag-utos din na dumating ang pinuno ng Mount Hua sect patungo sa Yikang. Namutla si Yonsim sa matinding gulat, at sa kanyang isipan ay napabuntong hininga at sinabing muling ginawa niya ang isang bagay na walang takot at puno ng panganib.
Sa kanyang mukha ay lumitaw ang isang masigla at punong pag-asa ng ngiti, habang sa kanyang isipan ay inamin na labis siyang nasisiyahan sa paraan ng pagkilos ng young leader, dahil tinitiyak nitong magiging puno ng pangyayari at kawili-wili ang takbo ng mga bagay sa buong lupain. Sa ibabaw ng barko sa gitna ng ilog, nasa isipan ni Yang Yu ang isang matinding pag-aalinlangan at gulat habang nakatingin kay Sorayang. Sa kanyang isipan ay inisip na ang taong ito ay tiyak na nasa Supreme Peak, ang pinakamataas na antas ng kasanayan sa sining ng pakikipaglaban, at marahil ay umabot pa sa Ultimate Supreme Peak, bagaman mahirap itong paniwalaan dahil sa kanyang murang edad, habang pinagpawisan ang kanyang mukha. Sa kabila ng takot ay nanindigan pa rin si Yang Yu at humawak ng mahigpit sa kanyang sandata, nagpasya siyang hindi siya magpapasakop sa anumang banta, dahil sa kanyang palagay ay hindi nila kayang patayin silang lahat, at higit sa lahat, sa kanyang isipan ay naniwala siya na hindi makakarating ang mga ito sa Yikang kung wala ang tulong at gabay ng mga mandirigma ng Yangtze River. Sa ibabaw ng madilim at ulap-ulap na kalangitan sa itaas ng Yangtze River, ang hangin ay humahampas ng malakas at ang alon ay nagiging mas matarik at mapanganib. Naalala ni Yang Yu ang katotohanang kilala ang ilog na ito sa masalimuot na kurbada at napakalakas na agos, batid din niya na sila lamang ang mga taong may sapat na kasanayan at kaalaman upang makapaglayag ng ligtas sa ganitong bahagi ng tubig. Humarap si Sorayang sa kanila habang ang kulay pulang liwanag ng kanyang makapangyarihang chi ay bumabalot sa kanyang katawan at kumikinang sa paligid. Sa kanyang tinig ay walang pag-aalinlangan na sinabi niya na marami namang paraan upang mapilitan silang sumunod at kumilos kahit hindi kailangang patayin sila. Nakatingin si Yang Yu ng matindi at puno ng pag-aalinlangan habang ang pawis ay tumutulos sa kanyang pisngi. Sinabi ni Sorayang na bagaman totoo ito, ayaw pa rin niyang gumamit ng mga ganyang uri ng taktika, dahil naniniwala siyang hindi nararapat ang mga ito. Sa isang iglap ay kumulog ng malakas sa itaas ng barkong may nakaukit na sagisag ng ilog. Ang kidlat ay humawi sa madilim na ulap at tumama malapit sa gilid ng sasakyan, kasabay nito ay ang buong barko ay yumanig ng malakas. Tinitigan ni Sorayang si Yang Yu, at sa matalas na tinig ay nagtanong kung ano ang balak niyang gawin sa ngayon. Sa isipan ni Yang Yu ay nag-uugat ang mas malalim na takot, narealisahan niya na kahit ibigay niya ang serbisyo at gabay ng walang bayad, ang pinuno ng Steel Blood Fortress ay hindi magpapatawad at papatayin silang lahat kapag nalaman ang kanilang ginawa. Kasabay nito ay ibinigay ni Yang Yu ang utos ng buong tapang ngunit nanginginig na boses, na salakayin at atakihin sila agad. Ikawalong tagpo, sa sandaling iyon ay nanigas ang lahat ng tauhan, nawalan sila ng lakas at tapang habang nakikita ang pangyayari sa harap nila. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa gulat, at hindi sila makagalaw kahit isang hakbang pa. Ang pulang aura na nagmumula kay Sorayang ay lumaganap at bumalot sa buong kubyerta, tila nagiging pader na hindi malalampasan ng sinuman, walang makapagsalita at makagalaw, tanging ang tunog ng hangin ang naririnig sa katahimikan ng takot. Sa ibabaw ng kubyerta ay nakatayo si Sorayang habang ang matinding pulang liwanag ng kanyang chi ay bumabalot sa kanya at kumakalat sa buong sasakyan. Sa isipan ni Yang Yu ay hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Paano kaya nagawa ng isang tao na punuin ng ganitong makapangyarihang chi ang buong barko? Lahat ng nandoon ay nanginginig sa takot habang nararamdaman ang bigat ng presensyang ito na tila kayang durugan ang sinumang hamarang. Sa gitna ng liwanag ay inilabas ni Sorayang ang kanyang kamay at nagsalita ng mahinahon ngunit puno ng awtoridad. Igagalang niya ang kanilang pasya at desisyon, gayunpaman, handa pa rin siyang harapin ang anumang magiging resulta nito. Sa gitna ng maingay na kubyerta, dahan-dahan umaangat ang mga paa ni Yang Yu sa ibabaw ng barko. Nang mapansin ni Yang Yu ang paglapit at ang matinding pulang liwanag na bumabalot sa kanya, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Sa isang iglap ay kumilos si Sorayang, bago pa man makagawa ng anumang hakbang si Yang Yu. Mabilis na hinawakan ni Sorayang ng mahigpit sa leeg si Yang Yu gamit ang kamay na nagniningning sa pulang liwanag ng kanyang demonic energy. Habang hawak sa leeg at halos hindi makahinga, si Yang Yu ay namimilipit sa sakit, habang ang pulang chi ay tumatagos sa kanyang balat. Sa matatag at malamig na tinig ay nagtanong si Sorayang kung talaga bang tinatanggap niya ang kamatayan sa ganitong paraan lamang. Ikalimang tagpo, lumapit palalo si Sorayang, at sa harap ng mukha ni Yang Yu ay muling nagtanong kung sa halip ay pipiliin na nilang ituloy ang paglalayag patungong Yikang. Dahil sa matinding sakit, napilitan si Yang Yu na tumango at bamulong ng hirap ang salitang pagsang-ayon, natutuloy na sila patungong Yikang.
Nang masiguro na ang utos ay tinanggap na, dahan-daang binitawan ni Sorayang ang kanyang hawak at ibinaba si Yang Yu sa sahig. Agad na bumagsak si Yang Yu sa kahoy na kubyerta, nanginginig at halos hindi makagalaw, habang ang pulang liwanag ay dahan-daang humihina ngunit nananatili sa paligid ni Sorayang bilang paalala ng kanyang lakas. Sa gitna ng maulap at mahamog na tubig ng Yangtze River, ang barkong may sagisag ng 3 tinidor ay muling umusad. Tinawag ni Sorayang ang kanyang kasamang si Dumpil, at agad sumagot si Dumpil ng matatag bilang pagsunod sa pinuno ng bantay. Ipinaliwanag ni Sorayang na pinasok niya ang lahat ng kalaban ng kanyang sariling demonic energy, kaya't wala silang kakayahang kumilos at makalaban sa loob ng mahabang panahon. Bumaling si Sorayang kay Dumpil at inutusan ito na bantayan silang mabuti at huwag iiwan hanggang sa siya ay makabalik. Dahil tiyak na hindi makakagawa ng anuman ang mga ito sa loob ng isang araw man lang, nagtanong si Dumpil kung saan pupunta ang kanyang pinuno. Sumagot si Sorayang na aalis siya upang ilayo at alisin ang mga sumusubaybay sa kanila. Nagtanong si Dumpil kung magiging ligtas ba ito. Ipinaliwanag ni Sorayang na dahil sila ay nasa gitna mismo ng Yangtze River, makakayanan niyang kontrolin ang dami ng kanyang ipapakalas na demonic energy upang hindi ito makilala at masundan ng sinuman. Napagtanto ni Dumpil ang buong kahulugan ng sinabi ni Sorayang. Sa kanyang isipan ay unti-unting lumitaw ang katotohanang ibig sabihin nito ay wala ng itit iris si Sorayang na pupuksin niya ang buong miyembro ng Silent Wind Squad na sumusubaybay sa kanila, upang walang maiwan na makakapagbalita at makakahadlang sa kanilang paglalayag. Ang tanawin ay lumipat sa isang marangal at matayog na gusali na nakatayo sa kabundukan ng Shanxi, ang tahanan ng Mount Wasek, sa ilalim ng kulay rosas na kalangitan. Sa loob ng silid pulungan, hawak at binabasa ng mabuti ni Hong Sanja, ang pinuno ng Mount Wasek, ang isang mahalagang sulat, habang binabasa ang nilalaman, nanlaki ang kanyang mga mata at kumunat ang kanyang noo habang binibigkas ang pangalan ng minamahal ng ginang ng Steel Blood Fortress. Sa loob ng silid pulungan ng Mount Wasek, nakatayo ang isa sa mga matataas na opisyal habang nakaupo si Hong Sanja sa likuran ng mesa na puno ng mga kasulatan, habang binabasa ang ulat. Naalala at sinabi ni Hong Sanja na kilalang-kilala nila ang mistress ng Steel Blood Fortress, ang matandang labis na nahuhumaling sa kababaihan, na 3 taon na ang nakalilipas ay kumuha at kinuha ang isang dalaga bilang kanyang minamahal, idinugtong pa ng tauhan na ayon sa mga balita, labis ang pagtingin at pag-ibig ng matanda sa dalagang ito. Sumagot si Hong Sanja na ito ay hindi katakataka dahil ang babae ay nasa 3 lamang ng kanyang edad, bata at kaakit-akit. Nagtanong ang tauhan kung mapagkakatiwalaan ba at totoo ang impormasyong natanggap nila, dahil malaki ang magiging epekto nito sa kanilang desisyon at kaligtasan. Ipinaliwanag ni Hong Sanja na ang sulat ay may opisyal na tatak at selyo ng Haosek, bagaman itinuturing ng marami na mababa at walang halaga ang samahang ito. Inamin niya na ang kanilang kakayahang makakalap ng balita at impormasyon ay napakahusay, hindi ito hihigit sa kahit sino, at maihahambing pa rin sa tanyag na beggar sect na kilala sa buong lupain dahil sa kanilang malawak na ugnayan at kaalaman. Dahil dito, tiyak na totoo at tumpak ang nilalaman ng kanilang ulat. Tinanong ng tauhan kung sino kaya ang taong may labis na kaiabangan at tapang na nag-utos sa pinuno ng Mount Wasek na maglakbay ng malayo patungong Yikang. Muling nagsalita si Hong Sanja at tiniyak na hindi ito galing sa Righteous Heavenly Alliance. Sa kanyang palagay, ang samahang ito ay kumikilos lamang para sa sarili nilang kapangyarihan at pakinabang, hindi nila kailanman ibibigay at isusuko ang babaeng ito kung ito ay nasa kanilang kamay, dahil alam nilang napakahalaga nito sa Steel Blood Fortress at magagamit ito bilang malakas na kalamangan sa pakikipaglaban. Sumagot ang tauhan na hindi rin ito maaaring galing sa demonic cult, dahil dito, ang natitira lamang na hinala ay galing mismo sa Steel Blood Fortress. Bagaman tila kakaiba at mahirap paniwalaan, inamin ni Hong Sanja na hindi rin ito ganap na imposible at maaaring may bahagi ng katotohanan ang ganitong hinala. Bilang karagdagang paliwanag, ibinahagi ni Hong Sanja ang isa pang posibleng dahilan, maaaring ang unang asawa ang nag-utos na dukutin ang dalaga, dahil walang asawang makatitiis na makita ang isang maganda at murang babae na laging nasa tabi ng kanyang asawa at minamahal. Pagkatapos ng masusing pag-aaral, nagpasya si Hong Sanja na tutuloy siya sa paglalakbay. Sinabi niya na hindi naman masyadong malayo ang Yikang at natapos na rin niya ang lahat ng mahahalagang gawain sa loob ng sekta, kaya't nararapat lamang na siya ay umalis na. Agad niyang iniutos sa kanyang tauhan na ipatawag at ihanda ang Plum Blossom Swordsman,
ang pinagkakatiwalaan at mahusay na mandirigma na sasama at magsisilbing bantay at kasama sa paglalakbay. Habang inaalala ni Hong Sanja si So Hoyang ng Steel Blood Fortress, lumitaw ang isang mapaghamong ngiti sa mukha ni Hong Sanja. Sa kanyang isipan, naramdaman niya ang pagkasabik at pananibik, dahil ang pangyayaring ito ay nagbubukas ng daan sa mga bagong kaganapan at pagkakataon na hindi inaasahan. Sa huli, malinaw ang naging pasya at kaisipan ni Hong Sanja habang nakatingin sa kanyang tauhan na ang pangyayaring ito ay maaaring maging isang dakilang pagkakataon para sa kanilang sekta. Sa kalangitan na nababalutan ng makapal na ulap at hamog, isang agila ang lumilipad ng tahimik sa gitna ng hangin. Ang anino nito ay gumagalaw sa ibabaw ng malawak na Yangtze River, tila nagmamasid sa lahat ng bagay sa ibaba. Sa ibabaw ng maalon na tubig, nakita ang tatlong barkong naglalayag sa gitna ng makapal na usok at hamog. Isa sa mga kasama ay nagsalita at sinabing kailangan nilang muling suriin ang lahat ng detalye. Ipinaliwanag niya na ang barko ng pinuno ng Riverlord Water Stronghold ay umalis na isang araw na ang nakalilipas, at dala nito ang isang napakalaki at marangyang karwahe, isang palatandaan na may mahalagang tao at bagay na kanilang dala patungo sa kanilang paroroonan. Nakatayo sa kubyerta si Moon Huang, ang pinuno ng Silent Wind Squad mula sa Steel Blood Fortress. Nakakunot ang kanyang noo at seryoso ang mukha habang nagtatanong kung totoo ba na ang mga dumukot ay patungo sa Yikang. Sumagot si Sagok, ang ikatlong pinakamakapangyarihang pinuno ng Dragon Fang Stronghold sa 36 na Yangtze River Strongholds. Ipinaliwanag niya na lahat ng usapan at ulat tungkol sa mga kuta sa ilog ay diretsyong ibinibigay sa kanilang pinuno. Dahil ang impormasyong ito ay galing mismo sa kanya, tiyak na ito ay tumpak at hindi mapagkakamalan. Tumango si Moon Huang bilang pagsang-ayon at nagpasalamat kay Sagok. Agad naman nagtanong si Sagok kung maayos ba ang kalagayan ng mga miyembro ng kanilang pangkat, dahil mahalaga ang kanilang lakas at kalusugan sa gitna ng mapanganib na misyon sa ilog. Tiningnan ni Moon Huang ang mga tauhang nakaupo at nakahiga sa kubyerta, sinabi niya na kitang-kita na sila ay labis na pagod at hirap, dahil hindi sila nakapagpahinga ng maayos sa buong paglalakbay. Idinugtong pa niya na kung mabibigyan lamang sila ng sapat na oras para magpahinga, makakabawi rin sila sa loob lamang ng kalahating araw. Habang nagmamasid sa paligid, dumating ang isang mensahero at nagbalita sa pinuno ng pangkat na may dumarating na kagyat na sulat mula sa sangay ng Hubei. Ayon sa ulat, ang mga Steel Sword Demons ay nakapaglat na ng kanilang puwersa at nakapaligid na sa buong paligid ng Yikang. Nakikinig lamang si Moon Huang ng tahimik habang tinatanggap ang balita. Sa sandaling iyon ay nagulat si Moon Huang at napasinghap sa gulat, ang kanyang mga mata ay nanlaki at may kunot sa noo habang sinusuri ang kanyang nakita. Muling tumingin siya sa malayo, sa gitna ng makapal na hamog at usok sa ibabaw ng tubig. Sa gitna ng malabong tanawin ay may nakita siyang isang maliwanag at matinding pulang liwanag na kumikinang mula sa kabilang dako ng ilog. Nagtanong siya sa kanyang sarili at sa mga kasama kung ano kaya ang ibig sabihin ng liwanag na ito, dahil hindi ito karaniwang nakikita sa bahaging ito ng ilog. Habang nakatitig sa liwanag, unti-unting lumitaw ang takot sa mukha ni Moon Huang, isang butil ng pawis ang gumuhit sa kanyang pisngi habang namumutla ang kanyang mukha. Sa kanyang isipan ay naramdaman niya ang isang matinding panganib na dala ng liwanag na iyon. Biglang lumitaw ang isang matinding alon ng pulang liwanag na parang kidlat na humahawi sa hamog, habang ang pulang demonic chi ay dumadagandong sa buong paligid. Sa isang iglap, isang dambuhalang alon ng pulang lakas ang hamampas ng diretsahan sa gitna ng dalawang barkong naglalayag. Sa loob at kubyerta ng barko, nagkagulo ang lahat ng tauhan habang ang puwersa ay tumama sa kanilang sasakyan, naghiyawan sila sa gulat at takot, at agad na nagtulakan at yumuko upang makaiwas sa mga lumilipad na piraso ng kahoy at alon ng tubig. Ang ilan ay napaatras at napahawak sa mga lubad at rehas, habang ang iba ay halos mahulog sa gilid dahil sa lakas ng pagyanig. Nakatayo si Moon Huang sa gitna ng kaguluhan, at sa kabila ng takot ay agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan. Sa matinis at malakas na tinig ay ipinagbili niya sa Silent Wind Squad na humanda agad sa labanan at huwag magpapahuli sa kalaban. Habang tumitingin sa paligid upang hanapin ang pinagmulan ng pagsalakay, puno ng pagkalito at pangamba si Moon Huang. Sa kanyang isipan at sa kanyang tinig ay nagtanong siya kung saan nanggagaling ang atake. Dahil wala silang makitang kalaban sa gitna ng hamog at alon, tanging ang pulang liwanag at lakas na tila nanggagaling sa lahat ng dako ng sabay. Sa susunod na sandali ay mas lalong lumaki ang kanyang pagkagulat habang napansin niya ang isang hindi kapanipaniwalang pangyayari.
Ang tubig ng ilog ay mabilis na naninigas at nagiging yelo sa harap ng kanyang mga mata. Sa gulat ay napabulala si Moon Huang at ng iba pa kung totoo ba ito, na ang malawak na Yangtze River ay unti-unting nagiging yelo sa kanilang paligid dahil sa puwersang kanilang nararamdaman. Sa ibabaw ng bagong yelong ibabaw ng ilog, lumitaw ang isang paa na nakatapak ng mahinahon at matatag, ang isang malalim at malamig na tinig ay narinig na nagsasabing natagpuan na niya sila. Sa matinding takot at pagkalito ay muling nagtanong si Moon Huang sa kanyang kalaban, habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang pisngi at ang kanyang mukha ay namumutla. Sa kanyang tinig ay halo-halong pangamba habang tinatanong niya kung sino ito at kung anong uri ng nilalang ang kanilang kaharap sa gitna ng nagyelong ilog. Dahan-daang lumapit si Sorayang habang ang mahabang buhok ay humahampas sa hangin at ang pulang aura ay bumabalot sa kanyang katawan at sa mahabang espada na hawak niya. Sa mahinahon ngunit mapanghamong tinig ay sumagot siya, tila nagtataka kung bakit pa nagtatanong pa ang kalaban. Lumitaw ang isang matalas at nakakatakot na ngiti sa mukha ni Sorayang, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kulay ng kanyang demonic energy. Ipinaliwanag niya na walang saysay na sabihin pa ang kanyang pangalan, dahil sa lalong madaling panahon ay mamamatay naman silang lahat at wala nang pagkakataong malaman ito. Nanlaki ng husto ang mata ni Moon Huang habang punong-puno ng gulat at takot ang kanyang buong pagkatao. Sa susunod na iglap, tumalon si Sorayang ng mabilis, habang pinalibutan ng matinding pulang chi. Habang bumaba siya patungo sa posisyon ni Moon Huang, binigkas niya ng may halong hamon at pagtuya na marahil ay mas angkop na ituring siyang Grim Reaper, ang taga-ani ng buhay.